Gilas Pilipinas, nangangalampag na ngayong papalapit ang simula ng kanilang matinding training camp. 2 araw na lang at tuloy-tuloy na ang full preparation para sa back-to-back games kontra Guam. Ramdam na ang urgency sa loob ng national pool dahil compressed ang schedule, mataas ang stakes at malinaw ang mission. Simulan ang window na may 2 panalo. Sa loob mismo ng camp logistics, pinagtibay ng coaching staff ang plano with high-intensity sessions, mabilisang system refresh at agarang pagbuo ng tamang rotations bago ang biyahe papuntang Guam. Pinakamaagang magandang balita, maagang dumating si Justin Brownlee at handang magtrabaho kahit hindi pa kumpleto ang lineup. Malaking bagay ang pagiging early bird ni Brownlee dahil kada araw sa ganitong klaseng short window ay critical. Siya ang magsisilbing stabilizer ng opensa, nagabigay ng spacing and clutch creator na magtutulay sa veterans and younger core. Kahit limitado pa ang availability ng ilang PBA players dahil sa finals commitments, stable na agad ang energy ng camp dahil sa presence ni Justin Brownlee. Nananatiling core anchor ang pangalang Kai Soto dahil kahit hindi pa final ang day 1 attendance dahil sa ongoing conditioning and gradual return to contact work, nakadesign na ang defensive schemes ng Gilas para maging plug-in ready siya kapag dumating. Nakaprepare na ang help defense rotations, rim protection triggers, and weak side coverage para agad umandar ang sistema pagdating niya. Sa ganitong window, kahit ilang araw na maihabol niya ay malaking tulong sa chemistry at timing. Kompleto na rin ang breakdown ng 2 laban. Una sa Cabo Fieldhouse sa Guam sa November 28 at ang balikbansang rematch sa Blue Eagle Gym sa December 1. Dahil makalapit ang schedule, hindi lang execution ang target ng Gilas. Kailangan ding i-manage ang minutes, paghanap ng tamang combination sa backcourt at wings, at i-test kung sino ang mag-aangat sa final roster cuts. Kasabay nito, tinitingnan ng coaching staff ang kondisyon ng big man and transition defense. 2 aspeto na mahalaga laban sa isang team na mabilis tumakbo at mahilig sa early offense. Habang papalapit ang day 1, isang tanong ang umiikot sa mga fans. Makikita ba natin ang isang full-strength Gilas na may Brownlee leadership at Kai Soto presence o magkakaroon ba ng last-minute adjustments habang umiinit ang training? Ang sigurado, 2 araw na lang at sisiklab na ang tunay na preparasyon ng pambansang koponan. Gilas Pilipinas, nangangalampag na sa harap ng nalalapit na simula ng kanilang matinding training camp. 2 araw na lang bago magsimula ang full preparation para sa 2 back-to-back na laban kontra Guam sa Asian Qualifiers. At ramdam ang tensyon and excitement sa loob ng national pool. Sa loob ng compressed training window, malinaw ang mission ng coaching staff. Ibalik agad ang ritmo ng team, i-clear ang rotations, at simula ng kampanya na may 2 panalo. Sa unang araw ng camp, nakapokus ang drill sa fast-paced offensive sets, defensive rotations, and transition timing upang ma-maximize ang short period bago ang unang laro sa November 28 sa Cabo Fieldhouse, Guam. Ang pinaka-positibong balita para sa Gilas ay dumating si Justin Brownlee ng maaga sa camp. Ang presence ng 2 metros na forward ay malaking tulong sa spacing, playmaking, and clutch scoring ng team. Bilang early arrival, naging focal point si Brownlee sa mga on-court sessions. Nagsilbing tulay sa pagitan ng veterans and younger wings, nagturo sa mga bagong rotations, at nagbigay ng leadership sa bawat scrimmage. Dahil limitado ang availability ng ibang core players, na-boost agad ang energy ng camp at nabuo ang cohesion sa loob ng unang 2 araw. Ang coaching staff mismo ay nagkomento na ang early work ni Brownlee ay critical para sa integration ng offense and defense sets, lalo na sa mabilisang ritmo ng qualifiers. Nananatiling core anchor ang pangalan ni Kai Soto sa buong plano ng team. Bagamat hindi pa final ang kanyang presence sa day 1 dahil sa ongoing recovery at conditioning work, nakaprepare na ang coaching staff ng plug-in rotations at defensive schemes. May mga drills na nakafocus sa weak side help, rim protection, and positioning triggers na gagana kung sakaling makasama si Kai Soto mid-camp. Ang mga preparasyong ito ay nakatulong sa team upang maging handa sa iba't ibang senaryo. Kung darating si Kai sa unang araw o kung papasok siya sa ikalawang session. Mabilis siyang ma-integrate sa sistema nang hindi maapektuhan ang tempo and chemistry ng squad. Kompleto rin ang schedule ng mga laban sa qualifiers. Ang unang match ay sa Guam, kasunod ang rematch sa Manila sa Blue Eagle Gym. Dahil magkalapit ang 2 laro, mahalaga para sa Gilas na pamahalaan ang minutes at maghanap ng optimal player combinations. Nakafocus din ang training sa balance ng backcourt at wings, transition defense,
at pag-manage ng big men sa ilalim ng basket. Ang short pero intensive window ay disenenyo upang subukan ang combinations, kilalanin ang strongest rotations, at mapanatili ang momentum mula sa first session hanggang sa tip-off sa Guam. Habang papalapit ang unang araw ng camp, malinaw sa mga fans na ang 2 araw na preparation ay critical sa buong strategy ng Gilas. Ang question na nakabitin sa isipan ng lahat, makikita ba natin ang full-strength Gilas sa unang laban kasama sina Brownlee at Kai o magkakaroon ng last-minute adjustment sa lineup? Sa bawat drill, bawat play at bawat scrimmage, ramdam ang intensity at handang sumiklab ang pambansang koponan sa opisyal na laro. Pagpasok ng 2 araw ng training camp, ramdam na ng buong Gilas pool ang mas mataas na intensity at urgency sa bawat session. Ang focus ay hindi lang sa simpleng drills, kundi sa pag-build ng actual game chemistry habang papalapit ang qualifiers kontra Guam. Sa first day, na-establish ang pacing and offensive set. Pero ngayon, mas malinaw na kung paano gagamitin ng coaching staff ang veteran leadership ni Justin Brownlee para itulak ang team sa bagong level. Brownlee sa kanyang unang full session ay nagsilbing anchor sa offense at nagbibigay ng guidance sa younger guards sa proper spacing, timing sa pick and roll, and decision-making sa high-pressure scenarios. Ang kanyang early presence ay malaking advantage para ma-accelerate ang integration ng lahat sa system, lalo na sa back-to-back na laro. Isa sa pinaka-importanting highlight ng Day 2 ay ang integration drills kasama ang core players and rotational experiments. Kahit wala pa si Kai Sotto sa unang session dahil sa kanyang conditioning program, na-practice na ang mga defensive schemes na plug and ready para sa kanyang arrival. Sa bawat scrimmage, itinuro ng coaches kung paano mag-coordinate sa weak side help and rim protection kapag andyan si Kai. Pati na rin ang transition offense kung saan mabilis ang ball movement and options sa perimeter. Sa ganitong paraan, kahit maliit na window, may contingency plan ang Gilas para sa absences or late arrivals. Hindi rin napabayaan ang individual skill work. Ang mga guards ay nag-focus sa ball handling, off-ball movement, and timing sa cutting, habang ang frontcourt ay nakatuon sa finishing, rebounding, at spacing para sa high-low actions. Si Brownlee mismo ay nagbigay ng real-time feedback sa mga shots at positioning ng team sa half-court at ramdam ang energy boost ng squad bawat nakukumpleto nilang sequences. Kahit sa half-court sets, makikita ang progress. Mabilis na adjust ang mga players sa cues at bawat turnover ay agad na correct na sa next possession. Ang coaching staff ay naglaan din ng oras para sa situational drills, late clock offense, defensive rotation sa pick and roll, and fast break transition defense. Ito ang critical elements lalo na sa 2 back-to-back games kontra Guam. Ipinakita sa team ang importance ng every second, bawat possession at bawat rebound dahil malakas ang impact ng micro-decision sa limited games. Ang intensity ay ramdam hindi lang sa physical execution kundi sa mental sharpness ng mga players. Habang papalapit ang unang tip-off sa Guam, malinaw na ang momentum ng Gilas ay tumataas. Ang mga drills, scrimmages, at rotational experiments sa 2 araw na preparation ay nakatulong sa pagpapalakas ng confidence, chemistry, at focus ng team. Pero ang tanong na bumabalot sa lahat, kaya ba ng Gilas na i-translate ang ganitong controlled energy sa official games? At makikita ba ang full-strength presence ni Kai Sotto sa opening day? 2 araw na lang bago simulan ang tunay na laban at ramdam sa bawat session na handa na ang pambansang koponan sa kanilang unang pagsubok sa qualifiers kontra Guam.